Sige, review tayo. Hi everyone! Welcome po sa ating orientation for the pure online review para po sa upcoming licensure examination this March 2024. So let's start first with our introduction, no, yung FTRC track record, kasi para at least, no, kahit na stricto tayo, mas maintindihan nila later. Bakit stricto tayo? Kasi naman meron naman din palang ibubuga, Charmos. Feeling Grace. Okay. So by the way, kaming dalawa ni Terry, yung supposedly we're twin sisters but we do not look alike. But by the way, kaming dalawa, we graduated with a degree of Bachelor of Elementary Education. So kaming dalawa, graduate po kami sa University of Mindanao in Davao City. Believe yung mga taga Mindanao, parang I think, di ba, kilala ninyo or nakarinig na kayo ng UM. So UM graduate po kami way back 2006, mga dugay-dugay na siya, pang matagalan na siya. So in fact, we are still connected with UM ngayon, even if we have our own review center. In fact, my sister is the review coordinator of University of Mindanao. And in 2006, by God's grace naman, we took the board examination. Hindi talaga kami nag-top 1 ng aking sister, but at least both of us landed on the same position. So nag-top 2 kami sa board examination. And there, we realized na, hala, hindi lang pala mga taga Luzon or Visayas, di ba, kasi usually most of the time, di ba, Ter? Oh, yung nagtatap kasi nung time na yun, kadalasan mga UP, PNU, Diliman, UP Diliman. In our time, itry nyo ng research 2006. Okay, makita nyo, Teresa Falculan. Teresa Ilanan Falculan. Pero sa 2000 sa atin, wala masyadong UP. Pero prior to, maraming tinignan ko, tinignan ko, maraming nag-top from UP Diliman. Oo, pero yung nag-top 1, hindi from UP Diliman, sa atin yung Tarlac. From Tarlac, yung top 1, tas tatlo tayo na top 2. Ay, top 2. Kasi yung De La Salle, tas tayong dalawa. So anyway, most of the top notchers from that time, yung way back 2006 and below, galing talaga sa Luzon and Visayas, konti lang from Mindanao. So na-realize namin na meron palang way, no, of helping students to top the board examination. Not just to pass, but to top the board examination. So we finished first our masters, saka yung doctorate degrees namin, and then we established our own review center way back 2016, pero ang pangalan pa nun, hindi pa siya Falculan Twins. We named it Brainspeed Let Review Center kasi may kasama pa kaming isa eh. Parang tatlo kami. Weird naman masyado pangalanan natin ng Falculan Twins, tapos may kasama tayo ng iba. So nung yung isa hindi nag-continue, so we named it after our father's surname. Okay? So Falculan Twins Review Center. Sige? So ilang years na kayo, ma'am? So kami po ay, ilang years na ba tayo? Hindi tayo yung ating review center. I mean yung review center, I'm referring to the review center. So yung ilang years na ba ang review center? So 2017 talaga, technically nag-start ang aming review center na Falculan Twins. So 7 years na po in operation, including the pandemic. And by God's grace, no, amazing si Lord kasi we were able to establish, I think, more than 12 branches na tayo ngayon as of the moment. But amazing jud si Lord because nakapag-produce na po ang FTRC ng 521 top notchers within 7 years. And itong review center po, hindi po siya, kumbaga, hindi siya merong ibang courses na kinikater. Kumbaga, ang focus lang po dito talaga is for education. Yeah, teachers lang. In fact, maraming nagsasabi na, why not mag-open kayo ng criminology? Kasi maraming, di ba maraming criminology graduate? Oo, graduates. Tapos sabi nila na, why not mag-open kayo ng criminology na review center din for criminology kasi magkakapera kayo. Ang point namin, hindi naman kami nag-take ng board exam sa criminology. So, how confident are we to open a review center na hindi naman kami criminology graduate? So, itong board exam ay yung review center po talaga namin is for teachers because we also are teachers. We also took the board examination. And by the way, i-insert ko lang, guys. Oy, Shildon, paki-inform good na 500 lang ang capacity ng ating meeting. So the moment, guys, hopefully hindi kayo ma-out kasi the moment ma-out kayo, may iba na makapasok, hindi na kayo makapasok. So doon na lang kayo sa recorded video. So make sure na strong po ang ating internet connection. Paki-message na lang din si Nicole doon na ang hindi makapasok is recorded video na lang ang tingnan. Sige, so yun na yun, no? Again, if meron din kayong mga questions, mga possible questions later na lang kayo mag-send ng questions sa chat box po natin para later na lang din namin ma-answer. Okay, so 521 top notchers and by God's grace po, diretso lang natin, guys. So we have a total of 25 top 1 placers. So amazing, di ba? Grabe ang help ng Panginoon. At the same time,
hard work also of our students. Nag-start tayo na nag-top 1 noong 2017. Oo, 2017 yung first diba, ever. ang hirap natin na nakapag-penetrate dito sa Mindanao, especially even in Davao City. We started with 200 plus students lang. And then, out sa 200 plus students, wala pa yung top 1 nung time na yun. Yung first talaga. Pagka second operation namin, 200 plus din. Hindi masyadong nag-improve. Pero nakaproduce kami ng top 1. So, sunod-sunod na siya. Sa 2017, 2018, nagdire-diretso. So, ito na siya, ang total natin. So, I hope na nag-like kayo or nag-follow kayo sa atin pong page. I think na familiar naman siguro kayo sa page natin. Paki-follow na lang ating page, Valkulan Twins Review Center. If ever din na meron kayong mga concerns, pwede din kayo mag-message dyan na page. In fact, diba, kapag may problema, for example, may problema kayo sa mga staff natin, or for example, hindi ma-resolve ng mga staff natin, ang concerns, pwede nyong i-message yung ating official FB page, yung Valkulan Twins Review Center or FTRC. May 173,000 followers yon. Yun yung i-message nyo, official yon. I-message nyo yon kasi lahat ng mga concerns is nire-raise nila or binibigay nila sa amin. Pag hindi nila ma-resolve. Pag hindi nila ma-resolve on their own. Alright? Okay. Sige. So ito na siya. 6 consecutive years tayo na nakaproduce ng top 1 placers. Nag-start tayo sa 2023. I think familiar kayo no na maraming nag-top 1 nung latest. Hindi yung sa September ngayon, pero hindi pa kasi lumabas yung results. So March 2023, maraming nag-top 1 sa BE-Ed, pero isa lang talaga ang nag-top 1 sa BS-Ed. So, sino ba dito mga BS-Ed signs? So, ito siya, si Mervin, from UM Davao actually siya. So, nag-top 1 siya. And then ito guys, ang representative ninyo, from Pure Online. From ano ganito siya na eskwelahan, Tem? Sa Bacolod ito eh. Di ba Bacolod ni siya? Negros Oriental. Negros Oriental. Si Kuan Andrea Nicole. Oo. So ang liit kasi guys. Ang liit mo. Wasan siya. Si Andrea Zumuga, ito siya is pure online siya na reviewee namin. Pero nag-top 1 siya, BE-Ed po ito. So ano point? So in short, kahit hindi pala kayo face-to-face, meron pala talagang chance na makapag-top sa board exam. Kahit online lang. Kahit online. Wala talagang difference din pala, no? Kasi same lang naman yung natin, yung inaaral doon sa face-to-face, same lang dito sa online. And in fact, very good example ng online is ito sila guys. Itong kailan ito? October 2022 na LEPT result. Alam nyo ba na silang tatlo po ay products ng Pure Online? Imagine na, ang lahat ng nag-top during that time, Pure Online reviewees po natin. Ito siya is from CNU Pure Online din, BE-Ed. Ito siya is yung sa Pure Online din, pero from UM siya na Panabo. So imagine, lahat sila nag-Pure Online review at sila talaga yung nag-top 1. Sila lang din naman ang top 1 sa buong Pilipinas. Sila lang ding tatlo ang top 1 sa buong Pilipinas. Kasi isa lang yung top 1 sa BS-Ed ng time na yan, and dalawa sa BE-Ed from Cebu Normal University. Okay, sige. Next tayo, we have, ang next natin, I think familiar kayo sa nag-viral noon, yung couple top-notchers, yung mag-uyab good, yung girlfriend, boyfriend, yung isa na BE-Ed, siya yung nag-top 1 sa BE-Ed, and isa naman nag-top 1 sa BS-Ed. And in fact, both of them are working at FTRC. Ito si Sir Marvin is sa Montevista siya, or whatever. Basta silang dalawa nag-work na sila ngayon. And both of them top the board exam. Murag 94 days. So 94. Yun yung pinakamataas ata na average na based sa natin, information natin. No? BS-Ed Math si Sir Marvin. Sobrang matalino na bata. Matalino. Sila din itong mga pandemic, yung na-divide good yung examination dahil sa pandemic. So part sila doon. Okay, next one we also have, ito siya January 2022 na LET, wherein lumipad pa siya from Laguna siya, pumunta pa siya sa Davao para lang mag-review ng face-to-face pagkatapos unfortunately nagkaroon ng pandemic, and then continue pa rin siya sa online sa FTRC at then nag-top siya. Top 1 siya nung January 2022. So yun po yung mga top-notchers natin sa sa 2022, year 2022. And then sa year 2021, ito yung first ever ata natin na nag-offer kami ng online na nawerla kaming lahat. Kasi yun yung start ng pandemic, my gosh.
na hindi stressful masyado, guys. Like, imagine na umabot kami ng review sa online nung 2:00 ng umaga. Oo, para kami mga baliw kasi umabot tayo ng 2 a.m. tapos nag-start kami ulit ng review ng 6 a.m. Ewan ko ba, hindi namin maintindihan yung mga sarili namin nung time pero na yun. At least kahit na very few lang yung mga estudyante natin, first time ata namin na naka-offer ng online, kaya meron kaming from Luzon, Visayas, and Mindanao. First time kami, ito yung first batch ng online review namin. So yun yung mga nag-top sa amin, guys. And then, yung sa top 1 sa atin, top 1. Kalimtanon dyan kayo. And then, sa 2020, syempre, walang review dyan kasi pandemic, andun lang kayo sa bahay ninyo, same sa amin. Then, nung 2019, yun yung talagang, kumbaga, swerte masyado kami by God's grace sa 2019. Kasi ang dami-dami naming top 1 sa 2019, guys. So, March 2019, isang top 1 sa BSN. Sila lang din naman ang dalawang top 1 sa buong Pilipinas. Back to back kami nito. Sa secondary at saka sa elementary. And then sa September 2019, tatlong top notchers, ito silang tatlo, elementary yan sila na top 1, nag-tie silang tatlo, and then isang BSN na top notchers from FTRC. And then, ito ang pinakamarami kaming top notchers. In one exam, nakaproduce kami ng 141 total of top notchers sa isang exam. So, yun yung kumbaga, amazing na days or years ng FTRC. And second to the last one, yung sa September 2018. Okay, sa September 2018, merong pa rin, back-to-back pa rin yan, dalawang BSED and dalawang BEd. So, ang point lang dito, and 2017, bilisan na lang natin, ito sila yung kukonte lang kami, dito, I think, ito si Gallego, yung 200 plus lang yung estudyante, and dito, 1,000 plus, pero nakaproduce pa rin ng top 1. So, what's the point there, guys? Ma'am, hambugira lagi kayo mo, ma'am. Dili, ang point lang, ani, is, meron talaga yung process pala talaga dito, by God's grace, effective talaga siya. So, I hope that you will have the confidence in us na despite the fact na stricto tayo, pero I hope na meron kayong trust confidence na it will really help you for your aim. For your benefit. Para sa benefit po ng mga estudyante. Sige, so ngayon mag-discuss tayo. Ano ba yung difference ng ating review center? Ano ba yung way of review ng review center natin? So si Terry mag-discuss sa inyo, guys. Wait lang ha, share namin yung ating screen. Wait lang. Murag di ko din nyara. Wait lang guys. Teka lang, before that, kayo ba yung pandemic babies ba kayo? Ibig sabihin, naka-online lang ba yung classes niyo or face-to-face na kayo? Paki-message daw. Naka-online lang ba kayo? Naka-try ba kayo na online yung mga classes ninyo or face-to-face na talaga kayo? Paki-message daw. Please message na ba sa Emuha Shieldon? Online. Online. Kadalasan ba sa inyo online? Online for 2 years. As in, modular, blended. Okay. Kumusta po ang ating learning? Foundation natin sa college natin. Sobrang galing ba natin sa mga subjects like Prof Ed? Makasabi ba tayo sa sarili natin na sobrang galing na natin? Like, okay ba talaga ang ating foundation? Kasi, hindi na lang natin, tingnan nga natin mga sagot nila. Sige, tingnan natin. Medyo lang. Opo, kusuga online for 2 years. Grabe yung online for 2 years. Bakit 2 years? Online for 2 years kasi 2020, tama ba? Nag-start tayo 2020, 2021. May portion pa sa 2022 na nag-online. Tama ba? May portion pa sa 2022 nag-online. Not really po. Lalo na nanibago po sa online. Blended learning for 2 years. Mga kugtabang sa Prof Ed. Sino ba dito yung mga earning units? Meron ba tayong mga earning units na mga people dito? Oo, alam mo yung iba yung course nyo, pero nag-take kayo ng education unit. Face-to-face, 1 year. Online, 2 years. 1 year face-to-face. As in, like, literal. Sige, lalo na yung mga siguro yung earning units natin. Mga earners. Yung earners, ilang units lang bang tinake ng mga earners? Ilang units sa Prof Ed? I think yung Prof Ed talaga ang problema ng mga earners natin. Tama ba? Kasi parang 18 units lang ata, yung iba 21 units, yung iba 24 units. Okay? Sige. Ma'am, paano ba tayo matutulungan ng FTRC? Sige, ano bang difference ng FTRC sa ibang review center? Sige, dito kasi sa atin, we will not be starting with questions because we believe na dapat strong ang ating foundation sa mga subjects na meron tayo. So, ang ginagawa natin is ito po. So, based on the TOS, meron tayong TOS. So, meron tayong different subjects. For example, sa TOS natin. So, like for example, child and adolescent learners and learning principles.
Plus, facilitating human learning. Saan ba dito, ate, na maka, ano wala na ako. Okay. Sige. May 16 hours po tayo dyan. Ibig sabihin, anong ibig sabihin yan? Meron tayong discussion talaga. So, ang ginagawa po talaga namin is yung from the book, gi-summarize namin yung isang libro, tapos sinummarize, ginawa ng PowerPoint, tapos yung isang libro na tinatapos natin ng 1 sem or 1 term, kung sa UM tayo 1 term lang, is i-discuss natin, i-summarize natin yung discussion natin for 16 hours. So, ibig sabihin, mag-start talaga tayo with concept dito. Meron din tayong formative assessment, meron tayong mga quizzes, oral recitations, in between, pero again, discussion tayo para meron talagang laman yung ating mga isip. And whatever comes out in the board examination, kahit balik-balik ta rin man yung mga concepts, pag meron kasi kayong foundation, okay by God's grace, makakapag-answer kayo ng tama. Oo, I think ang problema kadalasan, lalo na sa mga magagaling sa major, kasi example guys ha, meron kaming estudyante last time, I think narinig nyo naman siguro yun kung taga Mindanao kayo, may taga MSU dito na sobrang galing sa mathematics. Like math major siya. In terms sa major niya talaga super galing. Like out of 120, nakakuha siya ng 118 out of 120. Ganon siya kagaling. May one time 119 out of 120. Ganyan siya kagaling. Super sa major niya. Pero yung problema niya is yung Prof Ed niya. Anyway, malalaman natin ngayong ang result this coming December kasi hindi pa lumabas yung result. So, ang point is, kailangan talaga, especially yung mga earners, and even hindi yung mga earners, remember, 40% yan ng board examination ninyo. Pag yung secondary, pag elementary naman, mas malaki, di ba? 60%. Okay? So, kailangan talaga merong discussion. Kaya a total of 104 hours yung Prof Ed. Now, isa-isa kayo na lang magbasa. Yung educational technology, other term for that is technology for teaching and learning 1 and 2. Kaya 8 hours yan siya. Next, we also have Gen Ed subjects like purposive communication, mathematics, science and technology, readings in Philippine history and contemporary world, malayong komunikasyon sa Filipino, Rizal, ethics, arts appreciation. Ang total po niyan, again, discussion po yan ha, 88 hours. So kapag ito total po natin yan lahat, teka lang, major, I think yung iba nag-enroll dito kasi very particular sila with the major kasi ang major is also 40%. The same yung Prof Ed, yung percentage ng Prof Ed is same with the major. So yung major natin is... So we have a total of 64 hours ng majoring. And then palihog ko, please take note that your major reviews will be conducted Saturdays and Sundays, 6 p.m. to 10 p.m. Most of the time. Again ha, hindi siya every single Saturday, Sunday. Basta ipopost ko na lang yung specific schedule kasi hindi ko pa na-finalize. Pero paki-take note, wala naman siguro kayong trabaho, no? Saturdays and Sundays siya 6 p.m. to 10 p.m. Para sure ball, wala ding problem sa mga SDA kasi meron din tayong mga Seventh-day Adventist na mga estudyante. So at least hindi po Sabbath ninyo. So okay. Yun siya. Sige, so 64 hours yung major and then we also have the ito na yung pinakagusto ng lahat pero pinaka-boring naman sa lahat. Pre-final and yung final coaching, ganun lang din Nagtatanong kadalasan yung mga online, ma'am, anong date ba yung final coaching natin? Sa totoo lang, pag simula na ng pre-final, parang final coaching na rin yan. Pwede ba i-clear out natin sa online kasi, iba yung sa face-to-face. Kasi sa face-to-face, meron talaga kaming final coaching na pumupunta yung mga estudyante sa SM, sa SMX kasi usually yung aming venue. Pero dito po sa inyo, same lang po yung pre-final and final coaching. Ma'am, ano bang nangyayari sa pre-final? Sa pre-final coaching, again, ilang oras yan? 104 hours. Ibig sabihin, I think, di ba yung schedule nyo, kung afternoon session kayo, 1 to 5 p.m. Kung evening naman, 6 to 10 p.m. Magsa-start October 23 this Monday. 'Di ba? So, ano bang mangyayari diyan sa pre-final coaching, ma'am? 'Di ba tapos na tayo sa discussion natin, Prof Ed, Gen Ed. Tapos Saturday and Sunday, meron tayong major, right? So, pagkatapos ng discussion, diyan na po tayo lalabas na po diyan yung mga tinatawag natin na previous board examination questions from 2016. From 2016 until the present. Yung final coaching, syempre, yung sa final coaching, ilalabas natin last week na yon. Sa last week before mag-exam, no? Sunday, tas last week niyan, mag-exam, before the examination, dyan na po ilalabas yung tinatawag natin na recent, pinaka-recent, no, na board exam. Syempre, yung lumabas way back sa
September 2023, Gen Ed, Prof Ed, pati sa inyong mga major. So, yun yung final coaching na ginamit natin. I think yung iba, yun yung point. Pero as per our realization, di ba ate? Anong realization mo? Sa isang exam lang ba kumukuha ang PRC? Sample tayo guys ha. Ay, sa exam. So, na-realize kasi namin, based on our experience also no, sa pag-handle sa review at tinitingnan namin yung mga lumalabas na mga questions, yung PRC kasi meron silang test bank. So, pag sabihin natin test bank, yun yung kinakuna nila ng mga questions. Siyempre, meron din sila mga bagong questions. Pero most of the time, meron talagang mga binabalik nila ng mga questions. Kinukuha nila sa test bank. So, para sa amin, kasi hindi naman po kami yung PRC, siyempre no, hindi kami yung gumagawa ng questions. So, ang ginagawa namin guys, mini-make sure namin na lahat ng possible questions na pagkukunan ng PRC is nira-rationalize at saka nira-run namin. Yun yung ginagawa sa pre-final coaching. Kasi yung point ko yun, hindi naman yun yung sagot sa pinapoint ko, ate. Ang point ko sa iyo is kanina is bagbag exam ba, sa exam ba, specific exam, like for example, nung September 2023, na-realize mo ba, based sa pagtingin mo doon, pag-evaluate mo doon, yung exam ba doon, galing lang ba talaga sa iisang board exam? Hindi siya. Based on, syempre nakita ko sa mga questions doon, hindi talaga sila kumukuha ng halimbawa, September, last September. Hindi ibig sabihin na kumuha sila lahat doon sa March. So in short, kumukuha sila sa iba't ibang mga exams at iba't ibang mga materials. May times na kumukuha sila sa September 2019, may times na kumukuha sila sa September 2019, may times na kumukuha sila sa 2018, may times kumukuha sila sa 2021, may ganyan ba? So ang ginagawa namin para sure, lahat na lang na pwedeng labasan or pwedeng kunan ng PRC, PRC is irara na lang sa inyo para sure. So dyan tayo, ibig sabihin sa pre-final coaching, 104 hours tayo, ibig sabihin mga nasa 300 questions, pinakamarami, 300 questions sa isang 4 hours ha? Isang gabi yan or isang afternoon within 4 hours. And pero, later, explain natin. Pero, i-inform ko na lang dito para hindi na sila ma-shock later. Guys, sa pre-final coaching, recorded na yan na video. Ma'am, bakit siya recorded video? In fact, I tried last September, sa September namin na final coaching sa Davao, Jensen, at saka sa Cebu, ako kasi yung nag-discuss talaga sa previous board exam questions. Last time, hindi, sa September 2023, yung 150 items na questions sa Prof Ed, it took me 4 hours, 4 hours para ma-discuss siya live. So in short, imagine if ila-live na discuss ito ng lecturer, yung 4 hours guys, 150 lang. Questions lang yan. So based on experience, X talaga pag i-live siya. Kasi ang point niyan, marami kasing mga ad-libs yung mga teachers. Pero kapag naka-recorded siya na video, dire-diretso siya. Focus siya. Mas maraming matapos. So for example, compare natin. Pag 4 hours guys na klase, pagkatapos recorded siya, 150 ang matatapos. Ma'am, hindi na lang siya i-live pagkatapos i-finish talaga siya. The reason for that is hindi talaga, based on experience, hindi talaga siya kaya. Hindi matatapos siya. And then kung hindi siya matatapos, kung gusto niyo na i-live siya lahat, pagkatapos 150 lang, marami tayong mga items na hindi talaga mai-include. So ganito na lang. Trust us, trust our process, because we've been doing this one for how many years? 7 years. 7 years. And yung sa online talaga natin, nag-start tayo September 2021, di ba, sa online? So 21, 22, 23. So 3 years na tayo sa online na ginagawa ito. So I hope na mag-trust na lang kayo sa process namin. By God's grace, nakita naman ninyo yung result. Okay, then we have our final coaching 36 hours. Pero honestly, pag online kasi parang continuation lang talaga yung pre-final sa final coaching. So, again, summary natin. So, iyan po yung total number of hours po na marerender namin sa inyo. 396 hours for the secondary. 396 minus 64, that's for the elementary. Kasi sa elementary, walang specialization. So, ginidiscuss na namin sa lahat, sa Prof Ed and Gen Ed, both elementary and secondary. Pero ate, wait lang ha. Kasi feeling ko, I think ito talaga nakikita. Dapat tayo lang ko nakikita dito sa, what do you mean? Sa orientation, di ba recorded to? Wait lang guys ha. Oo, kasi di ba dapat hindi nakikita yung iba. Tayo lang dapat ang nakikita. Sige, out mo muna yan. Wait lang guys. Kasi namumroblema ako. Baka
feeling ko pa sa recorded video natin, hindi tayo nakikita. Feeling ko nakikita yung mga ibang mga faces. Yung mga mukha nyo, like si Sir yung tinawag ko kanina, si Sir Tumpag, nakikita yung mga mukha nyo kanina sa recorded video, nakaganyan lang sila doon. So dapat ito din si Sir Benta, si Ralph, nakikita din Always siya. ka nakikita, Sir Ralph. Baka pag makita mo yung recorded video, nandun yung mukha nila nakaganyan, yung iba kayo nagganyan, ganyan yung mga mukha. Feeling ko mamaya na yun na-include. So, paano ba? Sila. So, ganito. Sige, ako muna. Wait lang, guys, ha? Iano ko lang. Saan ba tayo? Sana. Ako na. Wait lang, ha? Okay, taka lang. So, yun na yun. So, yun yung ating, taka lang, ha? Share muna natin. Alright. Buhay pa ba tayo, guys? Baka nakatulog na yung lahat. My gosh. Bago pa lang magsimula. O, sige, ito. Wait lang, ha? Paano ganito, ha? Wait lang. Dito lang. Paano gani yun na tayo lang? Ipin tapos ano gani yun? Kuya Shildon, we need your expertise dito. Ipin lang, ma'am. Pin lang? Pin? Yes, ma'am. Hindi, okay. nakikita pa rin silang lahat. Nakikita pa rin silang lahat. Ay, ito na ate, nakita ko na. Ayan. Ito yung point ko. O yan, nakita ko na talaga. Sorry guys. Sige, punta na tayo sa isa sa mga importanteng mga bagay na dapat nating pakatandaan. And ito po yung lalabas. Tama ba? Lalabas sa quiz. Meron kayong quiz ha, pero feeling ko yung iba nagsasabi na okay, doon nabigay na ba sa kanila yung link sa quiz? Pwede iba na link ang ibigay natin as quiz kasi hindi namin ma-release yung scores kasi umabot ata ng 7,000 plus ang nag-answer. I don't know bakit umabot ng 7,000 plus. Meron ba tayong 7,000 something na enrollees? Akala ko ba 6,000 plus pa lang yung enrollees natin. Umabot ng 7,000 plus, hindi na tuloy ma-release yung score. So, doon mag-iba tayo ng link. Iba ang link ha sa quiz natin. So again guys, meron tayong quiz after. I-open lamang namin ito until 2 a.m. para sa mga working students. So paki-take note or paki-screenshot po para alam ninyo ang answer sa quiz. Passing score po is 8 out of 10. Base 0. Grabe na dyan, mag-quiz-quiz na dyan. Tagalog. Grabe mag-quiz talaga, ma'am. Yes, mag-quiz po tayo para tingnan natin kung Don and the rest of the staff, i-check po ninyo yung ating quiz result, ha? Required na mag-submit ang mga estudyante ng quiz result. At later, magpo-photo op dapat tayo. Tawag nito? Screenshot. Naka-screenshot. Screenshot na lang nila. Pero ang iba hindi po pwede yung screenshot kasi yung gumagamit na sila ng FTRC app. So, I hope meron kayong ibang phone na available ngayon. Do you have available phones or meron ba kayong mga neighbors dyan na pwedeng mag-picture sa inyo ha? Please take note na mag-picture up tayo for your submission sa inyong mga staff. Requirement po yan. Sige, punta na tayo sa pinaka-importante, mga policies and regulations. Kasi marami talaga dito na na-drop out, na tawag nito, hindi nakapag-continue sa review nang dahil hindi sila nagpa-follow. So let's start first with nandoon sa contract. I hope lahat tayo nakapag-sign. Tama ba? Nakapag-sign na ba tayo sa kontrata? So I hope na nakapag-sign tayo kasi part po yan sa enrollment ninyo. The moment that you sign the document, yung contract po, you agree. Ganito lang yung point. Ang point dyan is magiging parte po kayo as part ng list of passers ng FTRC, at least po ng top-notchers by God's grace. So yun lang yung pinaka-point doon. Pero at pwede din namin gamitin yung mga pangalan ninyo sa pag-promote namin sa aming review center. So hindi na kami kailangang magbayad sa inyo if ever na gamitin namin yung mga pangalan ninyo. Hopefully magtapa tayo at magpasa tayo sa board examination. Yes, now, by God's grace. So ito yung pinaka-importante, Ter. Bakit nagkaroon tayo ng ganito? Ano gani yun? You confirm, ito siya. Basahin ko muna ha, baka yung may iba dito na hindi pa nila nabasa. You confirm that you are only enrolled in FTRC and are not currently and or previously enrolled in other review centers, whether it be online or face-to-face review platforms. Bakit tayo nagkaroon ng ganito? Dati wala ito. Oo, kasi ang nangyari, may mga estudyante kami na enrolled pala sa ibang review centers. Tapos paglabas ng result, lalo na pag magtatop, marami I think naka-experience na lang kami way back September 2021 after the pandemic. Yung pandemic na first batch sila na nag-take ng yung exam. Yung naka-remember kayo na meron ako pinakita na picture na Luzon, Visayas, and Mindanao. Ang nangyari, inaway kami na mga tao doon na galing sa ibang review center. Kasi di ba Luzon yun? So feeling Luzon and Visayas. Luzon and Visayas, tapos Mindanao lang kami. So sinabi nila na
yung sa Bisaya pa ba, Bakako ni siya na review center. Liar daw kami kasi daw kinuha daw namin na top notcher yung Taga Luzon na hindi man daw kami sa Taga Luzon. So ang point nun is yung estudyante pala, nung tumawag yung isang estudyante, yung isa sa mga nag-top 1 doon, tumawag yun siya nung nag-enroll siya sa amin. Nagtanong ako sa kanya, are you currently enrolled in other review center? Sabi niya, hindi. Wala talaga, hindi siya naka-enroll sa ibang review center nung time na yon na nag-enroll siya sa amin. Pero I previously enrolled siya sa ibang review center. So nung lumabas yung result, dalawa kami na nag-claim sa kanya and it resulted to problems like nag-away-away and stuff like that. I think narinig nyo naman siguro yung away-away sa criminology na board exam. Na yung mga different review centers kasi nagbibigay sila ng 500,000, ito nagbibigay ng kotse, ito nagbibigay ng ganito. So yung estudyante, ang ginawa niya, nag-enroll siya sa different review centers na may reward or remuneration. So, nung nag-top siya, kuha niya lahat. Pero nag-away-away yung mga review centers. Guys, business is business. So, ganito lang sa amin. Yung point lang namin is kung gusto nyo sa amin lang kayo. Kung ayaw nyo sa amin, iriwag kayo sa amin. Kasi in the first place, ang binibigyan lang po namin ng incentive is yung top 1. Di ba? Yun lang yung binibigyan namin ng incentive, remuneration. Tapos hindi kami nagbibigay ng kotse, wala kami niyan. At saka hindi rin kami nagbibigay ng house and lot at 500,000 pesos. So, ang point lang naman namin, kasi naman, bakit naman kami magbibigay ng gano'n na kalaking amount, kami naman talaga yung nag-help. Like, we are like giving everything like 100%. Nagdadagdag pa kami ng mga oras. In fact, the reason why we are very strict in online, tingnan ninyo ha, I think maka-realize kayo na ang FTRC ang pinaka-stricto sa online. Bakit? Bakit kami stricto? Ang iba, pwede lang mag-screenshot, pwede lang mag-record ng kanilang mga videos because lahat po ng mga materials namin authentic. In short, alam namin importante yung mga materials namin. And we don't want students na i-share lang nila sa iba na ganito kasi pinaghinapan namin yan. So kung hindi ito authentic, sana okay lang talaga sa amin na mag-share-share. Diba? At saka, pwede ka naman makahanap, clear din namin to, pwede ka naman makahanap ng mga questions sa iba. Like for example, by mga YouTube, na ngayon, mga review centers na ngayon. Pero tingnan nyo, mga answers doon, by God's grace, sa atin kasi grabe yung pag-research talaga namin, by God's grace. May doon naman, kung magpunta-punta kayo sa ibang mga platforms, iba-iba din yung mga sagot. And marami kaming nakikita talaga kasi nag-stalk din kami sa kanila. Siyempre, kailangan namin tingnan kung ano mga ganito. Nag-stalk kami sa kanila, marami talaga, by God's grace. By God's grace, pero anyway, maraming mga mali-mali na mga sagot. And by God's grace, nakita naman talaga natin yung mga sagot natin na from the book na naka-verbatim talaga by God's grace na naka-stipulate doon yung tama talaga yung pagkasagot dito. So, ibig sabihin, grabe yung effort namin na maghanap ng correct answer sa mga questions kasi it doesn't really, hindi naman ibig sabihin na pag may isang question, dapat diretso mag-answer ka lang. Dapat may basis yan, irarasyo yan, may basis yan. So, in short, ang point lang dito, ang pinaka-point dito is loyalty. So, we want loyalty. We are loyal to you because we don't even accept pre-final at saka final coaching kahit bigyan pa nila kami ng pera because we don't want our students na makompetensyahan ng iba ng mga estudyante. We could get millions for that pero hindi namin gusto from that but we prioritize yung mga estudyante namin. So same with you guys. Same sa relationship, isa lang po tayo. Kung isang girlfriend, boyfriend, isa lang tayo. Loyalty. Dapat wala loyalty. Kabit, wala tayong mga nonsense na iba-iba dyan. So, yun lang siya. Now, sabi dito, I am exclusively enrolled at FTRC and no other review center. So, yan ha, nasign na natin yan. Baka may hindi nagbasa. Dito at may nag-atik-atik dyan. Next one, I will not allow my name to be published, marketed, uploaded by other review centers in any platforms, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, should I top the March 2024 LEPT? Syempre, because you're exclusively enrolled with us, so dapat, syempre kami ang mag-market sa inyo, hindi yung ibang review centers. Next, meron ding mga tawag nito, I will only allow FTRC and not any, grabe na ito, other review centers to interview me for marketing purpose in the event that I will top the March. By God's grace, sana mag-top sila kasi yan, I think, lalo na tama ba guys, yung mga taga malayong lugar, mga Pangasinan, feeling ko yung mga nag-enroll talaga dito na, especially from malalayong
lugar. Nag-i-aim sila na mag-top 1 sila. Di ba tama kami, di ba? Nag-i-aim talaga kayo. Bakit nandito kayo? In the first place, siguro ang naisip ko talaga yung mga malalayong lugar na nandito, nag-i-aim talaga sila na magta-top 1. Yan sila. Correct. Those people kasi very yan sila, competitive, nagre-research yan sila, and ang tinitingnan nila is ang result naman kasi ang tinitingnan nila. So, 'di ba? So, kami, willing talaga kami like 100% na tulungan kayo na ma-achieve nyo yung goal na yan. So, syempre, pag mag-top kayo, by God's grace, huwag kayong pa-interview sa iba. Oo, dito lang tayo. Maging loyal lang tayo. Loyalty, di ba? And meron din kaming issue dati. Merong ibang mga review centers kasi na ginatawagan nila yung aming ibang review, mga top notchers, and then binibigyan nila, ino-offera nila ng pera para maging parte sa lista ng kanilang review center. So again, part po yan ha, I will not accept any incentive, remuneration from other review centers should they offer monetary incentive for me to become part of their list of top-notchers if I top the March 2024. Para dun sa mga top-notchers, nag-i-aim ng top-notchers, yung iba na, ma'am, hindi man ako magta-top, ma'am, negative masyado, huwag kayo mag-isip ng ganyan. Oy, mag-aim din kayo na mag-top. Pass lang man, ma'am, pasa lang kahit 75. Huy, my goodness. Do not aim for 75 kasi the moment you aim for 75, pag hindi nyo yan ma-reach, bagsak ka. So dapat higher 85 and above tayo para meron tayo. Mag-aim na lang kaya sila na mag-top. Kasi kung mag-top sila kahit top 10, kung hindi mag-top, pasado yan. Ganyan dapat yung aim ng mga estudyante. So point, balik tayo kasi ang dami na nating chika dito. So in short guys, so pag in-accept nyo yan ha, ibig sabihin, diniceive nyo talaga kami sa FTRC, sa inyong attestation that you are solely enrolled. At tapos guys, grabe ba kami? Masyado guys. Mangtas din kami guys. Ang stalking skills natin. Magaling ba kami? Passive-aggressive kami. Hindi kami masyadong nagpo-post pero grabe kami mag-stalk. Magtaka na lang kayo dyan na napo-post na yung makipag-away na kami dyan. Marami kaming keyboard warriors na from FTRCians kasi usually ating mga FTRC, mga loyal. Loyal yan. At saka kahapon niya, by God's grace, nagtaka kami. Ang daming yung first ever natin na nag-live na tayo, no? So grabe ka-supportive yung mga FTRC yan. So, hopefully, you will not deceive us. Anyway, yung good karma ba? What, di ba? Dapat magawa tayo ng kabutihan para naman kung good naman yung intention ng hearts natin, ibibigay ng Diyos yung aim natin, yung intentions natin. Good intentions. Okay, violation ha. Pag malaman namin yan na meron pala kayo, simultaneously enrolled kayo or previously enrolled kayo, expulsion siya. Na kung previously enrolled kayo or pwede naman, previously enrolled pero na-drop ka. Wait lang, na-drop ka doon. Or hindi mo natapos yun. Or retaker ka sa ibang review center, okay lang kung retaker. So, ang point naman dito is pag-top lang naman dito. So, okay lang retaker. Walang problema. Okay? So, again ha, ma-expel talaga kayo. I think part to sa sa quiz. Part ba to? Part ata ito sa quiz. Ha? Part yan sa quiz. Pakitake to para 1 point na kayo. Sige, next. If the reviewee, ito na naman, hindi ito naging parte ng ating contract dati, pero dahil sa experience namin last semester or last season, na-include na ito. Now, careful tayo nito ha. If the reviewee who has signed this contract and attended the sessions of FTRC for at least half of the whole review sessions will be dropped out due to unexcused absences, violation of FTRC rules, etc., FTRC will still have the right to claim him or her as a passer or top-notcher should he or she pass or top the lot. Anong nangyari last time? Kasi may isang estudyante, wag na lang natin basta ang point lang dito, if ever nakatapos ka na ng half sa review, unfair naman masyado, natapos mo na yung foundation, kumbaga binigyan ka namin ng foundation, tapos mag-out ka lang bigla, di ba? Oo. So, again, may right si FTRC to claim you pa rin. Pag naka-half kayo, pero kung hindi kayo naka-half 1 to 2 days, wala na kaming right niyan. Okay, next one tayo. Reviewees, ito na naman, who have direct or indirect relation to any person and or staff owner of another review center or those reviewees working under the tutelage of another review center are not allowed to enroll, violation of which will result to expulsion without refund from FTRC. I think ang point lang dito, kung meron ka naman palang kakilala o halimbawa mama mo, owner ng review center or yung uyab mo is nag-work sa ibang review center, bakit ka nandito sa amin? Yun yung question ko, bakit ka nandito? So para kang spy, di ba? So dapat kung halimbawa mama
mo or sino man kakilala mo na nandun, dun ka na lang. Or staff ka sa isang review center, dun ka, huwag ka dito sa amin. Again, hindi namin, I think yun yung reason, di ba, na hindi tayo masyadong maraming ganyan karami ng mga estudyante kasi sobrang strict namin. Kasi para sa amin, maging loyal ka. Loyal kasi kami, honestly guys, like 100% loyal talaga kami. Like, very good example nito is yung pag-work namin sa UM, 17 long years from 2006 up to the present. UM lang, wala talagang ibang schools, no, na anuhan namin, nag-work kami doon. Only University of Mindanao. Same sa mga estudyante namin, we also expect that from our students. So, again, kung meron kayo kakilala na sa iba, doon na lang kayo, wag na kayo dito sa amin. Walang porsahan. Wala, hindi lang. Ganun, explain lang. Paano kikay ka? Guys, ha, basig ma-realize niyo kasi based on experience na kasi ito, so kaya nandyan siya sa aming contract. Okay. Next one, of course, I think delicadeza. Ito naman yung delicadeza, guys. You are prohibited from sharing all FTRC materials, whether that be handouts, lecture questions, videos, ratio run-through questions, to any person or via online platforms, which include but not limited to TikTok, YouTube, email, FB page, GC. Marami ba yung mga estudyante, no? Ginagawa nila, kumukuha sila even from other review centers na ginagawa, mga mangtas kayo. Naga-screenshot, pagkatapos sinisend sa isang... Hindi, kasi may explanation sila niyan. Okay. Pero i-rebut mo to. Yung explanation nila is, share your blessing to others. Okay. But remember, whether you want it to share your blessings with others, the end does not justify the means. Alam nyo that it's cheating. Remember na hindi sa inyo yung materials na yan. Remember that we are also doing our very best para ma-prepare yan. What if kayo ang gumawa? Pagkatapos, share lang sa inyo. And this is business, guys. This is still business. Paano magpa-progress ang isang business or mag-push mag-continue ang business ninyo kung lahat ng mga materials ninyo binibigay na sa iba. So I hope klaro yan siya sa inyo kasi guys, we don't want na mag-expel kami ng mga estudyante. I hope loud and clear po ito. Kasi di ba meron tayong estudyante last time, ang ginagawa nila na aday tawag nito, mga kasi ang ganito ang nangyari. Wala daw yung pera yung mga estudyante. Classmates niya. So, ang ginawa, isa lang nag-enroll. So, ang nangyari is, di ba, meron tayong setup dyan, di ba? The reason why na meron na big mirror, ang may kasalanan yan, yung mga estudyanteng yun. Oo, kasi ang ginawa nila sa ilalim, sige. Ginawa nila is para tayong mabaliw dito. Sige, so ang nangyari, nandyan pala sila, nagpicture-picture. Sige, ayan, nagpicture-picture sila. Ganyan. That is why, nakita ng mga staff, syempre eagle-eyed yung mga staff, and then, nag-send pa sa yung mga napicturean niya, nag-send sila sa GC at may nag-tridor. Ipicturan, tapos binigay sa amin. Diba? Huwag talaga kayo maniwala sa mga GCs nyo kasi may traidor dyan. Okay. Tingnan nyo, nalaman tuloy namin. So, nangyari, kick out sila. Grabe, nasuya yung mga ibang mga estudyante na hindi naman gumagawa nun kasi ang ginawa namin, ni-require talaga yung mirror sa likod. That's kaya, the reason why. Yung mga staff ninyo, very strict yan sila. Pag hindi talaga makita sa setup yung tawag nito, yung table, kasi ang tendency kasi pag ganito lang, pwedeng merong sa baba, di ba? Di ba pwedeng may ganyan ba? Naga-picture sa baba. So, I hope klaro yan. Based on experience din. Again pag makita namin, magpa-photocopy kayo para sa iba, wala yan, madadrop kayo without refund from FTRC. So, for your own consumption lang po ang inyong materials. Next, payments made are non-transferable and non-refundable part sa inyong quiz. Take note. Again, hindi po siya transferable. Ibig sabihin, hindi pwede na, ay ma'am, hindi pala ako makakontinue ng review, ma'am. Pwede sa classmate ko na lang yung bayad, X. Ma'am, hindi pala ako makakontinue ng review. Pwede i-refund nyo na lang, ma'am, X. Pero, meron tayong heart. For example, di ba, kung wala kayong SO pa. Nalaman ninyo wala kayong SO. Pwede ninyong ipa-move ang inyong pre-final at saka final coaching. 'Di ba? Meron tayong mga ganyan. Yung discussion, kailangan talaga mag-attend ngayon na season. Pero yung pre-final and final coaching, pwede niyo i-move sa next set. Para hindi masayang yung bayad. Wala na kayo yung bayad sa next na season. So, pwede yan. Basta i-inform nyo lang yung staff na officially move kayo sa next season. Okay? Next one. Now, sa pre-final coaching, required talaga namin na lahat na mag-join yan is merong NOA. Ano yung NOA, Ter? Notice of Admission. Ibig sabihin, makakapag-exam talaga kayo sa March 2024. Bakit hindi namin pinapasali yung walang NOA? Kasi yung gusto namin, kami kasi yung tao na kung sino lang muna magte-take ng exam, yun lang muna i-focus namin. Huwag ka muna makisali dito kapag hindi ka mag-take ng board exam. Okay. So, ibig sabihin, pag
ikaw may NOA, maka-join ka. Pag ikaw walang NOA, ano mangyayari sa'yo? I-move ka namin, but you have to inform the staff ahead of time para makonsider ka na mag-join for the next season sa pre-final and final coaching. Okay, I hope klaro yun, guys. Next, merong iba dito na sometimes they change from one session to another. Supposedly, ito yung ating rule, guys. Once you have already chosen... Ito na talaga ang rule. Ay, ito talaga ang rule. You are not allowed to transfer to another session. Transferring to another session will make your previous payments null and void. Pero in fact, yan na. Oh, sige. Payments null and void. So the moment you transfer from one session to the other session, null and void talaga yan siya. So if you have concerns with regard this one, just PM the FB page. All right? Sige, ana na lang siya. Next one, hence, i-make sure natin, guys, ha, na wala tayong mga work during our preferred session para wala tayong problema. Okay? Buhay pa ba tayo? Kasi ang nakikita ko lang ang sarili namin. Wala kami nakikita na iba, kundi ang sarili namin. So hopefully, buhay pa tayong lahat. Tingnan muna natin yung kanilang mga mukha dito, be. Tingnan natin, be. Buhay pa ba? Buhay pa? Yes, buhay. Feeling ko kasi wala kami kausap. Okay pa. Positive. Ganahan ko ano na batch. Tawa na feel ko na dito manggagaling yung top 1. Char. Hoy, Montero Rosel, grabe naman dyan nakaguol ang nawong ni mo, ma'am. Naunsa man ka, ma'am. Ikatawa na si ma'am. Kana ba? Positive. Naunsa naman eh. Guys, isipin nyo yung klase nyo ngayong Monday, alas 6 hanggang alas 10. My God, ngayon, wala palang isang oras yung mga mukha nyo nakaganyan na, oh. Ang marag katulgo na kayong mga nawong Ginoo ko. Again, positive pangita tag naong be kanang katulgo na naong be. O yan, positive na mukha nila, natakot ata sila na i-mention. O yan. O kuyaw kay si Sir Ramos Rodilo. O grabe jud kuyaw kayong positioning, sir. Sige, padayon lang dala sa debate. Kuya, ha? Kanang naka-black na screen, hindi yan na ba yan accepted, ha? By kuan. Sa Monday, ha? So dapat, dapat strong talaga ating internet connection. Okay ka lang, Fahad, masakal, parang may sakit ata itong batang to. Okay ka lang, sir. O, nagkatawa-katawa dyan siya. Merong concern dito ba? Wait, naka-i-answer na natin. Ma'am, how about po in my case na nag-enroll po ako ng online kasi di ko po afford ang face-to-face, pero ang alma mater ko po is gi-enroll pala kami sa review center po. Pwede rin po ba ako mag-continue or tapusin yung session or diretso na po expulsion? So, pili ka lang po, ma'am, whether dito ka mag-continue or doon ka mag-drop out sa review center po ninyo. So, pili lang po kayo sa dalawa. So, ibig sabihin, madam, kung doon kayo, wag na kayo mag-continue dito. So, isa lang talaga yan. Except if yung school nyo is yung reviews, review center kasi yung school, di ba? Kasi merong iba kasi, like for example sa UM, anong review center yan, ma'am? Sige daw, i-message nyo daw. Anong review center? Ang pangalan ng review center? Sa amin na lang, specifically. I-message sa amin, yung Kathleen Falculan, i-message, ma'am, para ko. Kasi for example, sa UM, dati, meron kaming final coaching, something like that. Pero yung UM kasi, hindi yun siya review center. Yung, kumbaga, initiative ng school para matulungan yung mga enrollees nila. So, ganun. Okay lang yun kung ganun. Pero kung review center na kasi, that's another story. Oo. So, pili lang kayo. Kasi, in fact, hindi nyo naman kailangan dalawa-dalawa ang enrollan. Dito na lang. Kung dito kayo. Kasi, again, we will do our very best. Oo, yun. Redundant lang kayo. By God's ways. Sige. Tapos yung iba, tapos yun pala ate, kasi last time may mga nagreklamo, ay taka lang. Kasi yung last time, sige na, i-on na lang. I-on na. Kasi last time, merong iba kasi na sige tanaw-tanaw na, sige panood ba ng mga YouTube. Tapos pag nag-iiba ng answers, dito nag-message pa na bakit ganito iba yung sagot, ganito. Mag-trust kayo, dito na kayo mag-trust. Pwede naman kayo magtanong. Pero wag na sa GC nyo, diretso na lang kayo sa FB page. Or sa staff ninyo. O sa staff ninyo, wag na kayong mag-cause ng confusion. Like for example, nakita ko to sa YouTube account na ganito, ito yung sagot. Bakit dito is iba yung sagot? So parang, alam mo yun, yung parang mag-cause ka na yung ibang mga tao will also follow at hindi mag-trust dito sa center. So if ever meron kayong mga concerns na ganyan, pwede nyo lang i-message ang staff ninyo, i-refer sa mga lecturers, and then kung hindi man nila ma-resolve, i-refer sa amin. Kasi like for example, magsabi kayo niyan, for example sa staff or sa FB page natin, titingnan talaga namin dalawa yan. Kasi baka pala, simba ko lang. Kami ang nagkamali. We will really accept na nagkamali kami. So, hindi naman kami magsabi na, dapat
perfect talaga kami na ganito. Hindi naman. So, pero pag makita talaga namin na tama talaga, as much as possible. I-refer nyo lang sa staff, wag na sa mga GC. Okay? Para hindi tayo magkaroon ng problema dyan. Okay? Next, ito siya. Kailangan po tayong polite in dealing with our staff, lecturers, co-reviewees during the duration of the review, whether in class or after class, especially in your assigned FB GC or page interaction. Merong estudyante na gamit ng ano yun, mga bad words, mga kasi tawag ani. Kaya yung mag-yaw-yaw, guys, maging irate sa GC, mag-rant sa GC na blah 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 blah, nag-yaw-yaw. I think sa first operation natin sa online, nagka-problema talaga kami sa mga estudyante na yung hindi talaga polite, nag-aaway talaga ng staff. So ang ginawa ko, pumasok talaga ako sa GC. Nagyaw-yaw din ako dun sa GC. Sabi ko, kapag hindi ka mag-stop sa pagiging mangtas mo dyan, i-remove talaga kita dito sa GC. So again, we need to be respectful. Now, if meron din namang mga staff, dapat ano tayo? Balance naman tayo. Pag may mga staff din tayo na hindi respectful, feeling nyo hindi respectful naman, pwede nyong sabihan nyo muna in a nice way yung staff. Ngayon, kapag ang staff hindi talaga nice, okay? Mag-screenshot kayo, mag-screen record kayo, something like that. I-inform nyo, o sa interaction ninyo, inform nyo yung FB page natin kasi we will take proper action. Tingnan din namin. I-evaluate namin kung sino ba talaga may mali dito, yung staff ba o yung estudyante. Oo, di ba kasi may times na yung estudyante talaga yung mali. Meron ding times, last time, or itong previous times na yung staff talaga namin yung may mali. So, because of that, ginawa talaga namin is gi-correct talaga action based on what we believe is fair base sa mga evidence or proof. Okay? Sige ha, polite po tayo. Next one ay another thing pala, wag din tayong entitled masyado na pag late, 'di ba kasi yung mga teachers, pag late ang sasabihan ninyo sa mga teachers na, ay sinasabi sila na, ma'am, na late po ako, pwede pa ulit ng discussion? My gosh! Mapusian ang bugan. Kusiun dyan mo na, gang, kung late ka, hindi namin yan kasalanan. Kung late ka, so mag-self-study ka, at wag mong i-chat yung lecturer na ma'am, pakiulit nga ng discussion dito. Kasi unfair naman sa hindi naging late na mabalik na naman og discuss, hindi matapos yung discussion. At meron ba tayong may rule pala kami, guys, sa lecturer. Sa handout nyo, may nakasulat dyan, day 1. Yeah. Ito, ilang pages yung day 1, tapos day 2. Yung rule namin sa mga lecturers, dapat matapos nila yung topics nila within the day. Like for example, day 1 sila, dapat matapos nila. Pag hindi nila matapos yan, less 1 hour na deduction sa kanila. So, ganyan kasi yan. So, hindi po pwede na magsasabi ka late ka, magsasabi ka na, ay, pakibalik. Hindi nila matatapos yan, madidakan pa yung lecturer. So, again, pero usually, ang mga naging ganyan, yung mga hindi naka-join sa orientation. So, we hope na yung naka-join sa orientation, hindi maging magkakaroon ng ganyang attitude. Okay? So, again ha, pag consistent yung rude na behavior natin, pwede tayong ma-expel without refund from FTRC. Sige, malapit-lapit na tayo, guys. Next, lalabas din ito sa quiz ninyo. Paki-take note. You are required to attend the online review classes religiously. Students who will commit 3 consecutive absences or 5 non-consecutive absences without, take note, without valid reason will be dropped out from the review class without refund from FTRC. Guys, 3 consecutive, sunod-sunod na araw, absent ka, wala ka namang valid reason, drop. 5, non-consecutive, hindi consecutive pero 5 araw na wala namang valid reason, drop ka rin. Bakit? Magbigay tayo ng example. Sige, before that, bakit muna? Ang reason is, ang aim natin dito by God's grace, papasa tayo. Minimum is, papasa tayo by God's grace. Yan yung aim. Di ba yan ang reason bakit kayo nandito? Papasa tayo by God's grace. March 2024, i-declare natin yan. And, by God's grace, marami sa atin dito by God's grace ang magtatop. I-declare din natin yan sa March 2024, no? Na exam ninyo. Ngayon, paano ka maka-achieve sa goal mo na papasa or magtatop ka kung magsigi ka absent? Now, meron naman tayong heart, di ba? Hindi naman tayo dire-diretso na mag-drop. Like for example, may problem sa work mo. For example, kailangan ka talaga mag-attend ng seminar, ganito. Meron naman, pwede naman tayo give ng consideration sa mga may mga ang gagawin lang ninyo, mag-message kayo sa staff, magbigay kayo ng proof na meron talaga kayong
work sa ganyan, and then i-consider kayo pag mayroon namang valid reason. Again, pero, for example, 2 weeks ka na ganyan, hindi na yun understandable. Correct. Hindi na yun understandable. I just would like to remind you, ha, di ba klase natin October 23, 24, 25, 26, 27. 27, 28, 29, sa 30, yung Monday niyan, 1 week after niyan, di ba? Yung Semana Santa, Semana Santa ba yun? Kung sa November 1 and 2, November 1, All Saints Day and All Souls Day, yung week na yan, wala tayong klase, ha? Wala tayong klase niyan. Okay, so free kayo for 1 week. So again, after next week, 1 whole week, free kayo. And the next na naman. Tapos sa December, meron tayong, syempre, meron tayong Christmas break, guys. May vacation po tayo. Kailan? Ang end ng klase natin, December 21. Kailan ang balik ng klase natin? If I'm not mistaken, nakalimutan ko. Parang January 4, 5, parang nasa January na, after na sa New Year talaga. So medyo mahaba-haba, parang 2 weeks ata yung vacation din natin. So again, at least, di ba, meron naman tayong understanding sa mga ganyan. Tapos pag meron talagang reasons, valid reasons, again, we consider. And then another thing pala, yung naging issue last time. Yung mga estudyante, alas 6 yung klase, ang ginagawa nila, doon pa sila pumapasok alas 6. And then, ang ginagawa ng mga estudyante, nagrarant na sila. Kanina pa ako dito sa waiting room, hindi pa ako makapasok. Guys, hindi yan kasalanan ng mga staff namin na hindi kayo makapasok. Dali. Kasi, again, chine-check pa nila yan. Up, down, left, right pa yan. Ng mga panning up, down, left, and right pa yan siya, etc. Ang dami pang ginagawa. Hindi kasalanan ng mga staff kung hindi kayo makapasok on time kung late kayong pumapasok. And meron din tayo paglampas na din ng meron tayong mga 15 minutes and beyond sa late or tardiness, hindi na rin kayo papapasukin except kung may reason. Like for example, yung end ng work nyo is 5 o'clock. Tapos, malayo pa yung travelan mo. So, if that's the case, you have to inform us ahead of time na, ma'am, medyo malayo talaga yung ano, ma'am. Usually, ma'am, magpasok na talaga ako nasa 6:05 or 6:10 na siguro ako makapasok, ma'am. At least, nagsabi ka ng ganyan in advance para hindi ka considered late. Correct. Pero syempre, ang mali doon, ang negative doon, kung ano yung natapos na nila, natapos na nila. Lalo na pag pre-final coaching, kung 10 minutes late ka, siguro nakatapos na ng mga 25 items. Di pa siguro 20 items. Kung nag-rush pa sila, kung ano siya, kung mabilisan siya, kung final coaching na talaga yung run-through na ng mga questions, siguro mga 25 items na yan. Yung 10 minutes. Pero kung rush and run, mga nasa 10 to 15. Okay, sige ha. Again, pag may problem kayo dito, pwede nyo i-open up later, i-chat nyo lang sa amin ang concerns ninyo para ma-answer natin before tayo mag-end. Again, if there are valid reasons for the absence, students should provide proof or evidence to their assigned staff why they were absent from the review. Next, this online review is done synchronously. In short, live po, wala po tayong recorded videos and wala pong special review classes sa mga absentees po natin. Hence, we encourage students to attend the class on their assigned review dates and schedule. Again, live lang po ito, wala po itong recorded video. Next, pure online review. Ano ba yung ibig sabihin ng pure online review? Ito yung mga format po natin. Una, live review classes ng lecturers via FTRC Zoom app. Yung FTRC app na ginagamit nyo kayo, congratulations kasi nakapasok kayo. Next one, meron tayong sometimes pre-recorded video discussions of classes kung merong mga emergencies. Examples. Like for example, yung si Froilan, si Sir Froy, na-hospital siya. Na-admit siya kasi nagka-problema talaga siya. Like super nagka-sick talaga siya. Very sick that time. So, anong nangyari, instead of canceling the class, meron kaming recorded videos ng mga lecturers on that specific, those specific topics. Ang ginawa, pina-play na lang at gi-watch ng mga estudyante. Kung emergencies lang naman. Pero sa discussion period, by God's grace, live po talaga yung classes. Yung kailan ba tayo mag-pre-recorded na videos? Ay, question. Pwede ba sila makatake note? Ay, oo. Pag, guys, pag discussion pa, okay lang talaga mag-take note as long as makita yung kamay. Makita yung kamay ninyo, yung table. Okay? As long as makita ha. Bawal mag-picture pa rin. Siyempre, bawal pa rin ang cellphones, bawal mag-picture, etc. Pero pwede kayo makatake note. I-print po ninyo yung inyong handouts. Okay?
Pero again ha, yung ni-review po namin kanina sa inyong diniscuss namin na during pre-final and final coaching is ano na siya, recorded videos. Bawal na mag-take note nung time na yan. And, ano man? Hands-on chin. Pag sa pre-final coaching, yung bawal na mag-take note kasi previous board exams na siya, nakaganyan na kayo. And then kita ang table, ha? Nakaganyan kayo. Ma'am, ganyan na lang always, ma'am. Pwede naman, maganyan ka. Ganyan ka lang. Basta makita lang kamay mo. Kaya may iba kasi based on experience na nagaganyan-ganyan o kaya dapat makita yung kamay. Again, ma'am, pwede kakain, ma'am, habang review? Habang nagre-review? Part actually yan sa meron siya. Next, guys, since you've chosen this format or platform, online na review class, we expect na meron kayong strong internet connection kasi required talaga na every single one of you will open your cameras. Turn on your cameras. Turn on your cameras all the time because the moment ma-black yung screen niyo, mapunta po kayo sa waiting room. Again ha guys, as I hope, klaro yan. I think nagkaroon kayo ng dry run, na-inform na kayo sa mga bawal din. I-review lang po namin. Again, dapat naka-turn on tayo ng cameras natin. Next, non-compliance of this will result to being placed in the Zoom waiting room. And pag consistent po na mag-disregard tayo ng ganitong policy, anong mangyayari sa atin? We will be dropped out again without refund from FTRC. So I hope klaro yan sa atin. Tingnan ninyo, dapat meron na kayong plan A and plan B. Dapat meron kahapon gani. Ngayon hindi lang tayo nag-plan B ngayon. Wala tayong plan B ngayon. Kahapon nag-plan B kami, meron kaming Globe prepaid. Tapos meron din kaming LTE sa phone kung ano man, 'di ba? If ever ba yung phone kasi sila. Halimbawa PLDT, LTE, Globe, lalo na kung pre-final coaching. Kasi wala ba siyang recorded na video, guys. And then, you are required to use earphones na traditionally wired siya. In short, yung earphone talaga na traditional, bawal ang Bluetooth, bawal ang wireless kasi dapat nakapasok. Bakit? Kasi may ibang mga estudyante nag-atik-atik, gina-record na pala nila yung audio. So again, traditionally wired earphones na dapat, take note, nakikita din sa screen na di ba meron yung tawag nito, mirror. Diba? Meron yung mirror sa likod. Dapat nakikita talaga na nakasuksok nakakonect sa inyong phone. Okay? I hope klaro yan para hindi kayo mapunta sa waiting room at ang consistent disregard naman dyan, automatically ma-drop out din tayo. Okay, next. FTRC app will be used for online review. Hindi siya yung the usual Zoom na ginagamit natin because dito kasi dinidisable natin yung screenshot and screen recording. Okay? Meron ba dyan yung in-explain na pag mag-FB sila? Dito. So likewise, this app will detect student. So ito siya, hindi kayo makaka-screen record, makaka-screenshot. Siyempre, we would like to protect our materials. Alam naman ninyo na pinaghirapan namin ito. So hindi pwede na i-share lang ito. So again, ito din ating FTRC app, guys, is makaka-detect din ito sa mga estudyante na nag-multitasking at saka naboboard na. Diba? Kasi ito na type na review, sa totoo lang ha, sa mga hindi good magaling mag-study on their own, sobrang amazing to na type of review. Kasi na-force talaga kayo na mag-aral for 4 hours each day. Bahala hindi kayo mag-self-study dyan. Dito na lang kayo. Basta i-force kayo. Kasi bawal talaga sila mag-FB. Ngayon, pwede pa man sila. Ngayon, kasi ipakita ko yan. Kasi the moment, sige, ipakita natin guys. Halimbawa, nandito na kayo sa FTRC app. Na-bored kayo. So pumunta kayo, punta muna ako sa FB. Sige, mag-FB muna si teacher. Or mag-TikTok sa. The moment you get out of the FTRC app, ano ang mangyayari sa iyo? Magiging offline ang mode ninyo. In short, ang lahat ng staff namin, ito yung makikita. Meron kaming mga ganito, makikita lahat ng mga estudyante, malalaman nila kung online kayo, in short, nandyan kayo sa loob talaga ng FTRC app, hindi kayo lumabas, at pag the moment na lumabas kayo, like FB, TikTok, nag-message kayo or nag-answer kayo ng phone dyan, ang tendency is, ito siya, ma-offline kayo. So from green na online, naging
naging kuan tayo red na siya sa offline. So in short, i-make sure ninyo if ever may tatawag man sa inyo, dapat sa ibang number talaga sila tatawag, or sabihan ninyo dapat within this period wala talagang tatawag or baguan. Or if ever man na merong tatawag, i-inform nyo muna yung staff ninyo, ma'am, pwede munang out na lang muna ako dito, ma'am, mag-answer lang ako ng call para hindi kayo ma-offline. Kasi the moment pag ma-offline kayo, makita kayo ng staff, ang gagawin nila, i-waiting room kayo. So possibly, yung iba dito bakit ako mag-isip sila, ay, hindi man, isa lang man ang staff, hindi ako makikita. Ilang staff ba dito? Mga 6 or 7 ata na staff ang magtingin sa inyo, pagkatapos ilan lang kayo sa section. So in short, malalaman din sino ang offline. So pag makita din, bakit dito na ako sa waiting room? I-ask ang sarili niyo. Ano ba yung mga questions natin? Sige. Unang question, nag-black screen ka ba? In short, hindi masyadong strong ang internet connection mo. Second, nag-out ka ba? Pumunta ka ba sa GC while nag-FB, tawag nito, itong FTRC app? Umalis ka sa FTRC, pumunta ka, nag-GC ka, nag-comment ka sa staff doon. Na-out ka na, na-offline ka na. So ano ang gagawin niyo? So in short, dalawa lang yan. Is either nakatawag, ay dili pala daw, tatlo. Meron din yung mga hindi nag-heads on chin, yung mirror hindi klaro. In short, yung mga setup ninyo hindi nakapasa or may problem sa setup. Pagkatapos mina-message na kayo dyan, chinachat, hindi din kayo nakikinig or hindi niyo nakikita or hindi na-ignore nyo lang. So yan yung mga reasons bakit kayo magiging sa waiting room. Ngayon, kung offline kayo, ano yung gagawin? Take note guys ha, kasi ito yung magiging problema. Pag offline kayo, ang gagawin lang ninyo, leave the meeting, screenshot yan or picturean nyo yan ha. Bawal, hindi sila ka-screenshot. So review guys, na lang later, i-leave ninyo, click leave meeting, and then join the meeting again. Balik na naman kayo sa pag-join. Leave the meeting, then join. Huwag na talaga kayong mag-message sa GC ninyo. The moment nandiyan kayo sa FTRC app, huwag na kayo mag-meeting, mag-message. Pero kung nag-out kayo, nag-leave kayo sa meeting, pwede nyo nang i-chat. Yung before kayo papasok ulit, i-chat na ninyo yung inyong staff. Sir, pabalik ako sir, pa-accept ako sir. And then, punta ka, join ka na naman sa meeting. Huwag balik doon ulit, baka lalabas na naman siya. Nako, patay. So again, ang pinaka-point dito, the moment that you're inside the FTRC app, you are not allowed to do anything, multitasking, whatever. So ang pinaka-rule dito, kung ano yung schedule ninyo, dapat free talaga kayo niyan. Bawal ang multitasking. 2 times ang warning, the next time around, hindi ka na allowed to join for that day. In short, absent ka na. May 1 absent ka na. 1 absence ka na. So in short, di ba 5 non-consecutive absences, 3 consecutive absences para ma-drop ka. Again, we don't want to drop our students. What we just would want you to know is gusto namin na maka-attend talaga kayo ng classes. And focus. Kaya yung iba, nagsige paminaw-minaw and then sige lang FB, TikTok. So anong purpose? Bakit nagjo-join? Diba? In fact, marami talaga nagpapasalamat sa online. Sabi nila, ma'am, sana na-force talaga kami, ma'am. Na-force talaga kami na mag-study kasi hindi talaga kami makakapag-study kasi ilang minutes nga lang, tanaw na sa Facebook. O, diba? Dito maparsaga, guys. Martial law. Ang FTRC na pating strictuha ba? Alam mo yung kinabuhi. Why did you choose us? It's your fault. Bitaw, pero good naman. Pero ito actually, maganda naman talaga yung by God's grace, yung result ng ating FTRC na result, LEPT, Kalueds Gino. Guys, alam nyo naman siguro, hindi naman siguro kayo nakapasok dito kung hindi Android yung phone ninyo, ano pa ba, storage at least 1 GB, RAM at least 4 GB, no Zoom installed sa phone ninyo na regular Zoom para ma-download si FTRC app. And then, Google Chrome ang gamitin. So, rini-review na lang natin dito. Ang hindi pa nakapag-download ng FTRC app, magpa-assist na lang po kayo sa aming FB page or sa inyong mga assigned staff. Hindi siya compatible or hindi lang talaga namin pinapagamit sa mga Apple devices. Ano pa ba? Laptops, ano pa? iPads. Even if compatible siya sa laptop, not allowed. Bakit hindi siya allowed? Kasi sobrang laki ng screen ng laptop. Pwede siya picture-picture. Kahit malayo yung napipicture. So, kaya phone siya. Okay, so again, part yan ha. Next, bakit pinaka-nonsense. Natawa talaga kami guys at nagawa na itong tawag nito, visor. So ito siya yung cellphone visor. Bakit meron ng visor? Because
ang ginawa kasi, yung sabi namin kanina, na meron talaga meron siya sa kilid-kilid ba? So, halimbawa, ito yung phone, nakaganyan yung phone niya. For example, mabilis lang, nandun siya sa side, ito, si side. Nag-picture-picture din siya dyan sa side. So, ang ginawa namin, may visor para hindi basta-basta makapicture sa side. ang point lang guys, sa totoo lang, wala talagang ganito before. Wala ito. Ang sarap lang ng buhay ng walang mga tao. ganyan. Ang naging ganyan lang talaga, nag-i-evolve tayo based sa kahagahing ulo sa mga estudyante. Matigas ang ulo ba? Sa mga meron talaga, hindi naman lahat mga matitigas ang ulo. Meron lang talagang pipila or iilan ng mga estudyante ng mga pabuyag to the highest. Not all. Uy, marami mga mababait. Iilan gani. Oo, na gani, no? Okay, nasuwi niya. Now, ito din, pag nonsense na, di ba, bumili na kayo ng large size na mirror, at least 1 meter long, di ba, ganito na siya? Tingnan natin. Ganyan na ba ang forma? Uy, alam niyo ba, may funny na chika dyan. Yung isa kong estudyante from UM, sino ang pangalan? Nakalimutan ko yung pangalan niya. Kasi nag-work siya sa, sa tawag dito, call center ba? Ang ginagawa niya, bit-bit everyday, nag-bit-bit talaga siya ng 1 meter long na mirror. As in, sobrang talaga. Pero, English major siya, hindi man siya nag-top, hindi naman din siya ganun ka matalino. Pero yung score niya, ay yung grade niya mga nasa 89%. Yung average niya, English major ha. In fairness, worth it yung pagdala ng mirror every day. For how many months? Kataan kayo, yung last day of orientation namin, natatawa na rin kami sa mga estudyante kasi after ng last day na ba pagka, I think mga 2 days before sa exam. 2 days ba? Or the day after ng board exam? Or basta kasi whatever. So, hands on chin pa rin yung mga estudyante. Parang hindi, yung orientation yun. Sa orientation yun. Final orientation. Sa final orientation na nag-hands on chin pa rin hindi na dapat mag-hands on chin. Nag-hands on chin pa rin yung mga estudyante. Naanad na ba? Nasanay na. So anyway. By the way, ang point lang dito guys, masasanay din kayo sa stricto. Pero by God's grace, malalaman nyo rin in the future ang purpose nito. Good ang purpose, intention. Okay, so during discussion, you're allowed to take down notes, but make sure that your hands are visible during the discussion period. But again, during pre-final coaching, no one is allowed to take down notes, to take any pictures for the entire review session. No recording, no anything, guys. Ganyan siya. So please, hindi tayo magpabuyag. Next one, i-situate din ninyo yung mga sarili ninyo sa isang corner. Walang people. Ito siya. Mali. X, ting, X. Bakit? Kasi pwede na may mag-agi-agi sa likod. So, dapat nakapid-pid kayo sa wall. Okay? Or kung wala yung wall, lagyan nyo na lang ng cortina. Or habol. Ganyan na lang guys, ha? Sige, next one. No other CPs and other recording devices except that installed with FTRC app are allowed during the review proper. Make sure that FTRC app is installed in a phone that is not used for personal messages, calls, texts, etc. Kasi again, you will be offline. And then, kailangan na ninyong i-leave ang meeting, then join again. Stressful siya. Ano yan? Required tayo to put your hands on chin during pre-final coaching. My gosh. Pero guys, again, pre-final na ito at magkakaroon pa kami ng additional na mga orientation pagdating sa pre-final. Wag na muna siguro ito pag pre-final coaching na ito. Okay? So, again stricto po talaga si FTRC. Klaro naman talaga sa atin pong kontrata. Sige, hindi po kami magre-refund pag ma-drop out kayo due to you violating our rules and regulations. And then, syempre, bakit ba kayo matutulog kung hindi rin naman kayo, magre-review? Kung magre-review ka, bakit kayo matutulog? Diba? Wag na lang kayo mag-join. Kung matulog kayo. Bawal ang matulog. Yung picture dyan? Diba? Wala na. Gitang-tang ni Antoine. Ay, katawanan kito guys. Wala na niyang picture. May experience dyan sa natutulog. Kasi yung pag natutulog ka sa review, napupunta ka sa waiting room. Ewan ko ba sa estudyante na yun na natapos na lang, nandun pa rin siya sa waiting room. Natutulog pa rin. Baliw na estudyante. Anyway, pumasa naman din kahit nakatulog. Pero anyway, siguro sa pagod. Siguro yung mga working natin, laban lang talaga tayo mga working na mga students or mga reviewees natin. Guys, eating is still allowed during class, pero make sure lang na visible po. So, habang kain ka lang ganyan. Sige, visible lang siya ha. And then, meron naman tayong mga CR break na ipoprovide ng ating mga lecturers. Mabilisan lang. Siguro mga 5 to 10 minutes para dyan. Hindi CR break, yung sa mga lunch, mga snack breaks. Snack break, mga ganyan, or CR break. Then, again, ang mga tardy students review lang namin na valid yung reason. Pag more than 15 minutes, hindi na kayo papapasukin unless meron kayong valid na reason.
Okay, pag may internet connection problems kayo, i-contact niyo yung assigned staff. Again, hindi na po namin problem kung may internet connection problem kayo kasi again, kayo yung pumili na mag-online po kayo. So I hope klaro yan sa atin, ha? And then yung payment po natin, mas barato, di ba? Mas affordable ang online. Kasi pero mahal pa rin to, eh. Mahal pa rin ito kung i-compare sa ibang online. Pero sino naman ang magbibigay sa inyo ng online review na every single day from October 23 until 2 days before your board exam? Diba? Tapos guys, no need na kayo na mismo ang mag-arrange sa mga gamit na pag-aaralan nyo. Kasi in-arrange na namin yan. Guys, analytic kami masyadong dalawa ni Ma'am Kath ninyo. Like super duper analytic. Siya sa mga sagot-sagot. Ako naman sa schedule. Very particular ako kahit sa mga minuto na nawawala. At kahit single question hindi po pwede na mawawala yan. And then may possibility pa yan na may additional na classes tayo, ha? Pero walang additional payments, ganyan kami. Basta as long as nakikita namin na parang importanteng materials. Hindi pa na pag-aralan itong mga estudyante na feeling namin, mag-add kami ng additional na classes without additional payments. Okay. Guys, paki-picture na lang nito or meron naman ito sa kontrata ninyo or pwede, ano bang pwedeng way? November 6 ang next payment ninyo, di ba? 2,000. For BSEd. Then pagkatapos 3,1 for BSEd, November 6. Next is November 30 to 5 and last is December 15. And then sa BEd, yan po ang kuan. Tama ba ni 2-4? Tama ba ni ang 2-4-6-7-7-7? Okay, 7-7. Okay. So yun yung schedule po ninyo ng payment at yung amount po. Okay? So palihog na lang. Take note ha, November 6 ang next na payment ninyo. Next one, ang hindi po kami nag-a-accept ng payments except yung meron ba kayong subscriber number? Same lang po yung subscriber number nyo from the down payment padulong ano. Kung pwede nyo gamitin ASCAP or any branch will do. In fact, any branch will do. As long as may subscriber number kayo. And then yung payments ninyo, again, hindi pwede kaming mag-accept sa GCash or ang sa pa na siya, it's over the counter or kung may PNB app kayo, yun lang po ang accepted na payment. Okay, kailangan mag-join ng dry run. Ang hindi pa nakapag-join ng dry run, i-complete yung requirements para po makapag-join kayo sa inyong first day of review ngayong Monday. Yes! Tapos na tayo. Ang bilis! Ang bilis! Ang bilis! Yes. Sige, punta tayo sa mga questions nila. Taas. Teka lang, punta muna tayo sa taas. Ano yung mga question? Teka lang. Ikaw daw. Alright, wait lang ha. Mag-enroll mo. Pwede rin po ba mag-join po ako ngayong October po? Dili na. Kato si ma'am, CBRC day ka ba? So, dili ba yun? So, pili ka CBRC or FTRC lang jud siya. So, please make sure to decide on or before Monday po, ma'am. Halimbawa, doon ka, ma'am. Walang problema sa amin. Doon ka lang. Pero wala nang refund. No hurt feelings. Wala tayong refund, ma'am, ha? Sige, next. What about po if may blackout? Ang problem niyan is wala tayong recorded video. Pero pwede siyang papasukin ulit. Pwede ipapasok ulit. Kung meron ka, if I were you, no, dapat may LTE kayo or data kayo sa cellphone ninyo kasi hindi naman affected pag wala talagang problem si Globe or si PLDT. Kung ang problem siguro nila is hindi clear. Paano yung area nila? Hindi sila maklaro. Kung ang klaro lang na part, dapat meron din kayong, basta isipan nyo na lang ng way. Ma'am Kat, we'll ask lang po regarding po sa Sat and Sunday po na sabi 6 to 10 p.m. Paano po yung mga ma-duty po na night shift? Kasi sked po nagipili ko afternoon section po ako. Hindi naman din po every single Saturday or Sunday na schedule. Taga saan ka, Valerie Christine? Taga saan ka kasi kung malapit ka lang din, baka pwede kang mag-join sa mga face-to-face lang namin. Kung malapit ka lang, pwede kitang ipa-join sa face-to-face na review kung may valid reason ka talaga. Kasi ang schedule ko sa majoring is 6 to 10 talaga ang majoring ko. Si Ma'am Galvan, sabi niya, pwede ba daw lumipat ng station, bagong station? The answer is yes, as long as it follows our setup, yung required setup natin. And then inform lang din yung mga staff po ninyo na mag-transfer, magbago kayo ng setup. How about if we will have a review on Sunday and as a Baptist, we are accountable to attend our service every Sunday 5:30 to 7:30 p.m. since it's the Lord and I'll be late po. Pwede siya, i-consider lang siya as long as meron kang proof na tawag nito, part talaga ng simba ninyo. Ito question mo, Rika, what if also mamahina yung signal tapos na offline kayo? Kami ba ang ginamin? Or in short, hindi kayo ma-offline kung mahina ang signal. So the only time na ma-offline kayo is once na magpunta kayo sa other apps. So kung ang signal niyo mahina, hindi po yan hindi siya ang cause ng offline. Okay? So yun lang pagpunta. So
proven and tested kahit mahina yung signal, hindi kayo offline. Ma'am, what if po yung cellphone ko po bigla-bigla na lang nagbaback? Ano yung Sino nagbaback? nagbaba? Anong Sino nagbaback? ba? Paki-clear daw, Ma'am ni Jill. Black? Nagbaback or nagbablack? Kung nagbablack, in short, problematic ata ang signal po ninyo. So make sure na strong po yung signal. How about those who have a roommate po, ma'am, na review din po? Same issue. Is it okay na mag-abay ang magsabay ang duha or individual? Talaga na mirror and table. Meron din pong nag-experience ganyan last season. So okay lang naman din po na basta hindi lang kayo makita, okay lang. Ma'am, remind sila na sulod og dili gi-remind na namo Shildo na sabi ng staff ninyo na wag masyadong magpa-late kasi mahirapan na tayo. Good evening po, ma'am. Doon sa major review every week and base po kasi sa sinabi sa dry run, hindi daw po consistent yung schedule, naka-base lang daw po sa availability ng lecturer. Does it mean po na hindi consistent? 6 to M talaga ang majoring ninyo pag online. Wala talagang iba na kuan kasi ako nag-schedule at ako din nag-schedule ng mga lecturers. So 6 to 10 PM yun. So again, kapag may problema po tayo sa 6 to 10 PM at malapit lang po kayo sa mga areas like Jensen, Davao, saan pa ba? Cebu, mga ganyan, pwede po kayong mag-transfer sa face-to-face. Face-to-face for majoring if ever na hindi kayo pwede sa 6 to 10 PM, ha? If ever lang. Sige, ano pa ba? Hello, ma'am. If about sa payment, ma'am, wala na hangyo, ma'am. I mean, mag-extend gamay. Panuhak ning naghangyo-hangyo pa dere. Huy, hinaot sa mga katawan. Good evening, ma'am. About po sa payment, what if malate og days? Acceptable pa baghihapon? Na extension, gamay lang dyan na extension niya. Di na mo ka-join. Pagka na-adlaw, so we will wait for you to pay. Kapag discussion po sa math, allowed po ba magdala ng calculator? Guys, for your information, sa Gen Ed po, bawal ang calculator. Bawal tayo mag-calculator sa tawag nito, sa Gen Ed and Prof Ed, for your information. So, hindi talaga tayo magka-calculator except for mathematics. Good evening po ba? Magbayad ahead of time like for the second payment kay next week mo bayad. Kuya, pwede ahead of time. Very good kay na. Pwede naman yung full payment. Sige. Iba po ba yung payment sa face-to-face at online? Yes. Iba ang payment kasi mas mahal ang face-to-face kaysa sa online. Ay, yung sa St. John, Bukana, Boulevard, Davao City lang daw si Valerie. O sige, ito, imuha Valerie. Ngano ganito ng utana? Pwede ka lang good mag-join sa face-to-face na majoring, Valerie, kasi ang face-to-face nila is 8 to 5 ang majoring. Good day po, Ma'am Kat and Ma'am Terry. Face-to-face po ako sa Butuan for Gen Ed and Prof Ed. Online po ang majoring. Sa final coaching po ba, online din ba or face-to-face po sa Davao? Kung face-to-face siya sa Butuan, face-to-face ka sa, kung online ka lang nag-majoring, face-to-face ang final coaching mo. Or else, online ka na lang. Or, if may gusto dito sa online, kung hindi kami mapuno sa Davao, ayaw na, ate, kay puno ta. Okay, ayaw na. Ayaw na sila. Ano kayo na mo? Ano sila, ma'am, gusto ko mag-join sa face-to-face. O hindi. Positive good dyan sa inyo. Honestly, kasi pag mag-Davao kayo na final coaching, 2 AM, nag-start sila ng linya. Unlike sa inyo na 5 minutes before the time, usahay magsulod. Pero during the final coaching, 30 minutes before, pinapapasok na namin. Sa inyo, wala talagang problema ay. The same lang good ang final coaching doon at dito. Tapos sila naglilinya pa. Ma'am, TLEH major po, still 64 hours ang discussion? Ang sa 64 hours, majoring, yes, majoring. Hindi discussion, meron na yung previous board na na-incorporate po dyan. Kasama na yung final coaching dyan sa 64 hours. Sarap. Good evening po, ma'am. Paano po ma-apply yung scholarship discount? Meron tayo, kami magko-compute, i-message nyo lang yung staff ninyo. Staff at saka sa, if ever, hindi ma-resolve ng staff sa page na. Ma'am, pareha na ako nga ba, nagpa-in-house review akong school kay tungod sa gamay ra tawon kayo makapasar every after board exam unya basin daw mawalang education nga course. Biskan against kay sa amo ang will pero wala jud mi choice ma'am kay dili na i-release among TOR pag di mo appeal but dili man review center among school ma'am, initiative lang siya. Sinasabi ko sa inyo na pag hindi review center yung school ninyo, wala talagang problema mag-join kayo kasi ang UM ganun din. Meron din kaming ganyan. Dati kasi very low yung performance ng school. So okay lang talaga siya. Pwede review center, okay lang. Ma'am, pwede mag-change og cellphone as long as same ra po ang GB or RAM. Paki-message yung assigned staff ninyo regarding that. Good evening, ma'am. Concern ko lang po dito sa amin pag brown out, wala po talagang signal kahit data po. Huy, my God. So kung may brown out, magsabi lang kayo para ma-excuse kayo. Pero hopefully during pre-final coaching, wag kayo kasi again sa pre-final coaching, 1 day of absence or 4 hours of absence is equivalent to 300 items. Kawawa kayo masyado. Ma'am, for major, lahi-lahi ba may og room for Zoom according sa among majors? Yes. Iba-iba kayo ng Zoom na meeting ID for majoring. I-announce lang din po yan. Good evening, ma'am. What if po may adlaw ng fiber cut po tapos wala po internet and ibang network? So if that's the case, kung meron talagang reason, again, excuse po kayo. Pero hopefully during pre-final coaching, wag tayong maghanap talaga ng other ways. Ma'am, with regard po sa payment, only a day lang po talaga to settle. So halimbawa, November
6 ang ating fine, ang sa tawag nito, yung ating deadline sa payment. Dapat before kayo makapag-pay, kung halimbawa si November 6 is hindi open yung PNB. Good PM, ma'am. Enrolled po ako dati from Bislig branch. Nag-ask po ako sa staff if pwede makapag face-to-face review para sa major and final coaching and pwede daw. Pero ano po yung gagawin ko para makapag face-to-face? I-message mo lang yung assigned staff at saan na branch ka gusto mag-join sa face-to-face na majoring kasi i-allow ka lang. Kasi again, kami yung nag-dissolve sa branch ninyo. So, tapos yung sa final coaching, gani, sure ka na mag face-to-face ka na final coaching kasi kapoy good doon. Ayaw sila, sagdai sila, tagay sila choice. Pero pwede ka mag face-to-face. Again, ang Bislig na branch na na-dissolve, allowed sila mag face-to-face. Kasi kasalanan namin, dinisolve namin. Kasi sila, of course, kasi 30 plus lang 30 sila, plus lugi lang kami sila. masyado. Ma'am, pwede po ba kami pumasok sa evening session if walang kuryente sa afternoon? Yes, if, for example, meron talagang proof na walang kuryente sa inyo, pwede lang makapag-sit in pero not all of the times. Pwede ba mag-attend ng final coaching sa face-to-face po? Thank you sa response. Again, allowed lang mag face-to-face is taga-Bislig na na-dissolve yung kanilang classes. The rest, bawal. Okay. Even before graduation ako, ma'am, nakaplana dyan ng FTRC ko, Char. Thank you. Kailan po magsisimula yung majoring, ma'am? Kaya mag-masters daw siya. November 18 ata yung first. Tingnan ko lang guys ha, November 18 start na po kayo ng majoring. Saturday, Sunday. Again ha, ang Bislig, pwede lagi mo maka face-to-face sa final coaching and majoring. Okay. What if po nag-blackout tas walang signal? Yun na yun. Picture op pa tayo ha. Wag Photo op pa tayo, wag muna kayo mag-ilis ha. If, hello po ma'am, can I ask po if sa final coaching, pwede mag face-to-face po or online gihapon? Basta online na ka-enroll. Once online, pure online na ka-enroll, online lang din po ang ating final coaching. Yun yung ang reason bakit mas baba yung payment niyo kasi online lang din ang final. Hi, just wanted to ask po kasi I chose section 1 based on my previous work schedule but due to redeployment on our company, possible po na magbagong schedule ko. I-PM niyo po ang inyong staff. Ma'am Cabanza and Andrea. For majoring po, pwede mag-join sa face-to-face na review math major po. Para yan sa mga tawag nito, May mga reasons, valid reasons. So dapat may valid reason kaya work-related reason na hindi ka pwede sa 6 to 10 PM po natin. Or Bislig branch na na-dissolve. Ay, tama. Yung mga, di ba may soft copy kayo ng handouts ninyo? Please remind your staff, Shildon and the staff, Tonton, palihog ko, og send. I-send dapat ngayong gabi para makaprint na sila. I-send ngayong gabi yung handouts nila. I-make sure niyo na na-print talaga yan, guys. Ha? Kaya hindi ba mag-wait si lecturer na mag-copy-copy kayo. Mainit ang ulo ng ibang estudyante pag na-slow down ang discussion ng dahil sa iba na hindi nagkuhan. I have 40% scholarship. Is it okay to pay my whole balance on the next schedule? The answer is yes. Okay. Good evening. During discussion, what if nag-crash po yung app, then bigla na lang naka-out, mag-rejoin pa po sa discussion? Nangyari kasi sa akin ngayon lang, biglang nag-crash ang app, buti na lang naka-rejoin agad ako dito sa orientation. Yes, pwede lang, pwede. Good evening, ma'am. Pwede mag-change yung cellphone? Mananani, may discount po ba if may Latin honor? Murag 500 ata. Cum laude, 1,000. 1,000, then 1,500 suma. Good evening, ma'am. Dili, murag 1. Cum laude og bag na 1,000 ay 500. Murag basta i-ask nyo na lang yung page, staff. guys. Sila yung mas nakakaalam. Sila nakamemorize. Ma'am, pwede po ba mag-advance payment? Yes. Do we still need to pass a proof of payment? Yes. Hello po, for the handouts po, pwede lang po makakuha hard copy sa review center o pwede magpabili ako ng handouts sa kakilala ko na nag-face-to-face po. As long as you are enrolled in online, pwedeng ganon. Ma'am, kapag po 100% scholar of FTRC, need pa rin ba mag-pay sa NOV 66? Wala nang babayaran. Kung 100%. Kuyawa, 100% Jude. Congratulations. Yung gusto magbili ng sling, magbili kayo kung gusto niyo. Kanina pa yan nag-message. Doon lang sa amo ang San Franz branch, ma'am. Sa San Franz, ano ba yung ano? Science, English, SocStud, and anong isa? Science, English, SocStud, and Math. Good evening. Pwede ba makahingi ng certification sa yes. The answer is yes. Pwede i-ano nyo lang ang staff. Huy, Mamika, bawal jud kaayo, ma'am. Kaya nag-hands-on sheet pa tayo kasi hindi tayo magbibigay ng copies talaga. Yung difference ng review center na to, hindi talaga kami nagbibigay ng copies. But pre-final. Sa pre-final and final coaching. But don't worry kasi iulit-ulit po namin yan para ma-memorize nyo yung mga sagot. Good PM, ma'am. On Monday na din po ba mag-send ang materials? Again, yung materials nyo is ngayong gabi. Dapat i-send. Pwede mag-sit in, ma'am, if same ang subject po. May valid reason lang po. Once lang din, mag-ano. Kapag po nakapag-pay na kami ng second payment, do we need to send the proof of payment sa Gmail or di na kailangan? Kailangan i-send sa mga staff ninyo. Kailan po ba ang filing for March 2024? I think after, murag mga December na po yan, second week or third week, mag-post lang po. Okay, yung sa DOST, si Zyrene Marie. Magtanong ko Marian. Si Marie, yes, mako-consider yan, yung sa DOST mo, ma'am. I-send mo lang yung proof ng
class or activity ninyo para ma-consider po. O say question, hindi ko maintindihan. What are the requirements to be invited sa in-house review po na galing from pure online? So parang nalaman niya, parang ito siya in-house kasi meron tayong in-house. In-house ba? Ipapunta dito. Ay, okay. Sa online kasi, di ba, hindi sila included. Hindi. Ay, okay. Na-include na. Sa tama na Na-include na yung online. Last time may galing sa Samar. Ay, hindi. Saan ba yun? Iloilo yun? Samar at Leyte. Oo, Samar, Leyte. Meron kami based sa result ng mockboard ninyo. So, based sa result ng mockboard ninyo, pipili kami ng estudyante na dito ipa-fly namin from any place, papuntahin sa dyan lang, tabi ng aming tabi ng bahay namin, libre na pagkain, breakfast, lunch, dinner, snacks, may vitamins, everything. Pauwi ng bahay, pabalik ninyo, ano kayo, yun yung mga SG na pupunta dito. Again, depende yan sa result ng mockboard ninyo. So, galingan nyo sa pag-aaral para pag mag-mockboard na tayo, pipili kami ng mga students from online na ipapapuntahin namin dito sa aming bahay. Alright? Pwede po, if na-concern sa emails katong section 1 and section 2, kung asa sila nag-enroll, mag-send o concern, ma'am, kay para makita po namin sa GC, ma'am, good, ma'am, kay matabunan po or sa FB page po. Usap na. Pwede ba daw sila mag-send og email? Pero murag, I think, doon, murag, hindi na kayo nagatingin-tingin masyado doon, no? Tama ba? Sa emails. Pero, saan ba sila? Ma'am, si Ma'am Nicole ang nag-chat. Ay, ikaw din eh. Si Ma'am Nicole nag-chat na, ma'am. Nicole, ikaw madini, panuha ka, Nicole. O sa din, Nicole, ikaw na nga ang Nicole? Ay, ma'am, sa emails na lang sila mag-message if na-concern para makita naman sa GC. So Tagalog ka ni. So, in short, guys. In short, guys, ako na lang. In short, sila Ma'am Nicole and the staff, tumitingin sila palagi sa mga email. So, para daw hindi matabunan yung mga concerns nyo, pwede kayo mag-open up or mag-message sa email. Sa section 1 or section 2. Now, if merong gusto dito na online na mag-transfer to face-to-face, allowed pa po, pero meron po tayong transfer fee na 300. Ma'am, pwede, taka lang. Good evening, ma'am. If from Bislig, na-dissolve na may 10%. Yung mga discounts na, di ba yung Bislig na na-dissolve, may 10% discount agad kayo. Congratulations. Again, ipa-compute nyo lang sa staff. I think, last payment na yan, ma-deduct yung mga discounts ninyo. Oo, yung mga kasali kahapon sa orientation, kung online kayo, dapat kayo mag-picture ng online. Ha? Ma'am, what if 70% scholar? Kuyawa na dyan. 70% scholar and cum laude, ma'am. Pwede dalawa. Kuyawa na. Pwede. Unlimited. Ako ikauban, di siya kasulod diris meeting, ma'am. Bisag sakto ang meeting ID, ga-crash ang app. Hindi siya nagka-crash. Actually, na-reach na siguro yung 500. 500 lang kasi yung meeting capacity. Okay. Unsa man nag-review din po ako ngayon and may nakadikit na notes po sa wall ko po. Maari po ba ito, ma'am, or tanggalin po talaga ito for online majoring? May nakadikit daw na sa wall. Okay naman. Okay ra, Jude. Walang problema. Okay lang, guys. Maka-hard copy, etc. Siguro, ano na lang tayo, no? Kasi 7:30 na. Good PM po regarding sa Macboard po. So, online lang siya. Yes, online. Parang na-excited na yung iba sa Macboard. Gusto talaga nilang pumunta dito sa bahay. Yung iba kasi may work daw. Pwede ba mag-decline? In fact, may nag-decline talaga kasi may work. Okay lang. Okay, in fact, meron tayong in-offeran last time, di ba? Ma'am, sa special group po, dili pwede mag-volunteer to join. Ginoo ko tanan, abot na dayon, hurot na dayon, guys. Meron kaming ilang slot lang ba? 30 slots lang. Nagpatayo talaga kami ng bahay 3-story dito para lang sa 30 na yan. So, in short. Pero included na sa face-to-face. So, ang daming yung kalaban, guys, ha? So, again, basis natin is yung lahat ng estudyante natin. So, anyway, kung may concerns pa kayo kasi may gagamit pa ng Zoom na ito, may concerns pa kayo, i-message nyo lang po ang ating staff. Paki-on po yung camera kasi mag-picture taking na po tayo. Alright? Again, yung mukha po natin dapat positive. Again, yung mukha na yan, dapat ba maganyan, ma'am? Hindi. Top 1 tayo. By God's grace. Ilagay, ganito dapat. Dapat naka-top 1 kayo. Pwede na silang di pa ka-screenshot ang uban, no? Really? Okay, sige. Dapat 1 si Ma'am Kumpok, parang si Ma'am Mayan, hindi ayaw mag-top 1. Dapat mag-1 ka, ma'am. Kasi top 1 ka. Ako ang magsi-screenshot. Okay. Ready. Hindi na ako hindi na si Terry kasi nagsi-screenshot siya. Okay, pwede ito as proof na din. Proof na siguro ito sa nag-join sa... I-send nyo ito doon sa kanilang GC para ano na lang nila. I-ano nila. Okay, in 5, 4, 3, 2, 1. Go. Next. Second page. Dapat positive. Ang mga nawong. 5, 4, 3, 2, 1. Alright. Alright, third page. 5, 4, 3, 2, 1. Smile.
Hoy, si Muhay na, nag-black na jud sila, ginoo ko. 5, 4, 3, 2, 1. Hoy, Giselle, wa jud na klaro imong naong. 5, 4, 3, 2, 1. Alright. Kana ba, positive kay mga naong ani nila. Oy, murag diri jud magtapuan ba? Ganahan sila. 5, 4, 3, 2, 1. O Chavillo, wa ko na enter imong pag-1 ay. Sige. 5, 4, 3, 2, 1. Usa man ni mag-asawa diri na. Nagduha-duha naman din sila. Ano yung kasabot? Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Dapat nag-smile kay maudyo na ang timailhan. Kapit na ta, 8 out of 10 na lang. 8 out of 10 na. 5, 4, 3. Ambak. O sabi niya, ambak. Smile. Ayan. Ayan. Kuya, wang kabilin. Ay, nalin. Oy, murag sweet man kaayo. Sige, 5, 4, 3, 2, 1. Smile. Hoy, Giselle. 1. O, wa jud siya naminaw. You, Giselle. Oh, yan. O, usbo na lang nato kay para kayo. And, wa man ni, unsa man ni, wa man ni nagkuha ng uban. Oh, 5, 4, 3, 2, 1. King number 10. Mura man ni sila wa naka-on sa ilang kamera. Ayan. Anyway, sige guys, tapos na tayo. Thank you very much ha. Salamat kaayo guys. One thing we can promise to you is we will really do our very best. Enrolled naman ni sila dere by God's grace. We are all a family, and if ever na amoy problema, usahay ang mga staff pa ang masyado. Minsan yung mga staff pa yung sobrang strict compared to us. Pero we understand the strictness kasi kita sa galing naman din sa amin yung directive. Pero rest assured guys na we really care for every one of you. So, ano lang tayo, let's just do our best para by God's grace, declare natin by God's grace, lahat na nandito, by God's grace, amen, amen, will pass and top. Hindi naman lahat na mag-top kasi ma-close yung review center natin. So, pass and most of you will top by God's grace, no? Yes. This coming March 2024 licensure examination for professional teachers. Guys, God bless everyone. Bye-bye. Pag goodbye mo daw, i-adlaw daw nato sila na taka lang, i-allow daw sila. I-allow namin kayo na magtingog ha. Tingog daw mo daw. Wait lang. Okay. Sige daw, tingog daw. Bye guys. Para na mabinaw lang ng point today sila. Alright, bye-bye. Babush guys. God bless. See you soon. Buwan. God bless. Bye-bye. Leave na kami ha. Mag-leave na kami. Bye.